Praise the Lord everyone. Isang mapagpalang gabi muli mga kapatid sa ating lahat. At sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi, ang biyaya ng Panginoon ay patuloy pong kumilos sa ating mga buhay. At sa pagpapasimula po ng gawain ito ay magsama-sama tayong ang Diyos ay ating pong luwalhatiin. Praise God. At tayo po ay magpapasimula sa pamagitan ng isang awitin sa Panginoon. Lord, I lift your name on high. Amen. And let us magnify the name of Jesus Christ as we sing this song. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Isa pa. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. Come on, let's magnify His name. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth. You came from Praise the Lord. Hallelujah. heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on Hallelujah. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way. Hallelujah. Praise God. Amen. To the cross. Pinupuri ka namin, O Diyos. My Sinasamba, tinatas ka namin, O God. Hallelujah. From the cross Praise to the the Lord. Praise the grave. Lord. Praise the Lord. From the grave Hallelujah. to We the worship you, sky. Jesus. Lord, Yes. I lift Hallelujah. your We lift your name name. on high. Hallelujah. We lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yes, God. Hallelujah. Lord, I lift Yes, your oh God. name Oh, we lift your name. on high. Praise the Lord. Glory to God. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong gabi. Pinupuri at tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa isang dakilang pagkakataon na iyong binigay sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan. At muli ngayong gabi sa pagkakataon kami ay magsama-sama, papurihan at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, muli aming pong hinihiling na kung paano mo pinagpala ang mga pagkakatipon, ang gawain, Panginoong Diyos, sa iyong dakilang pangalan. Muli ngayong gabi, O Diyos, pagpalain mo at katagpuin, O Diyos, ang bawat isa sa gawain ito. Hinihiling po namin na pagpalain mo kami sa pamagitan ng iyong mga salita. Ang iyong mga salita na aming pong tutunghayan ay iyong pong pagpalain at maging pagpapala sa aming mga buhay.
Gamitin mo minsan pa ang iyong abang lingkod na maging daluyan at pagpapala, O Diyos, sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Mangusap ka po sa amin, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat pangangailangan sa amin pong spiritual aspect of life. Thank you so much, O Lord God, and once again, we give you back the glory, praises, and honor. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's magnify the name of the Lord. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Praise God. At sa mga sandaling ito, tayo po ay magpapatuloy, praise God, sa salita ng ating pong Panginoon. Bubuksan po natin ang banal na kasulatan, 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 7. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, and you may be seated. Nais ko pong mag-share ng salita ng Panginoon ngayong gabi, finishing well. Finishing well. Praise God. Isang magandang bagay na tayo po ay nakapagpasimula. Praise the Lord. Ang pagkakilala po natin sa Panginoon ay isang magandang pasimula ng buhay. Amen. At ang Panginoon, anuman ang ating mga naging kahapon, anuman ang ating mga pinagdaanan sa buhay, ang Panginoon po ay laging handang magpasimula ng isang magandang pasimula sa buhay natin. And we thank God for this opportunity to know God, to love God, and to serve Him. Amen. Praise the Lord. Ito ay dakilang privilege na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat ng mga nakaranas ng kapanganakang muli, nakilala natin ang ating Panginoon. Praise God. At tayo ay nakaranas ng isang bagong buhay. Amen. Familiar tayo sa awit, mga kapatid, na nagsasabing, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Praise the Lord. At yun po ay napakagandang mensahe ng awit na tayo ay nagpapasyang sumunod sa Panginoon at wala ng balikan. Ayaw natin bumalik sa dati nating buhay. Ayaw natin bumalik sa buhay na makasalanan. Ayaw natin bumalik sa buhay na masuwayin sa Panginoon. Sa buhay na may kagulumihanan, pangamba, buhay na walang katiyakan at walang direction. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay tinawag tayo na kilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang nagpalaya sa atin. Kaya muli, napakagandang bagay na tayo pinasimulan ng Diyos sa isang bagong pasimula sa landas ng katwiran, landas ng katotohanan, amen, at landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Sa kabila ng katotohanan na magandang plano ang ibinigay sa atin ng Panginoon at magandang plano ipinangako sa atin ng Diyos, mga kapatid, praise God, sa kabila ng lahat ng yan ay mayroon pong problema, mga kapatid, na nagaganap sa ilang mga nagsasabing nakakilala sa Panginoon sapagkat yung kanilang napasimula na hindi po nila natapos. Kumbaga, tiyak na maganda ang pasimula na binigay sa atin ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, yung matapos natin ang ating magandang inumpisahan, yan po ang tunay na tagumpay o pagpapala sa ating pong mga buhay. Praise God. Now, papaano natin, mga kapatid, matatapos ng tama, amen, ang tamang napasimulan sa atin ng ating Panginoon? How to finish well. Praise God. Paano tayo magtatapos ng maganda? Amen. Praise the Lord.
Mayroon po mga taong magaling magpasimula, ngunit hindi lahat ay natatapos ng maganda o natatapos ng maayos. Mayroon pong ilang mga Christian characteristics na pwede po nating panghawakan for us to finish well. Number 1, intimacy with God. Ito po ay ang ating pagiging malapit sa Panginoon. There's nothing like the presence of God. At sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang mga taong nagtagumpay ay ang mga taong sinamahan ng Diyos. Amen. At naglakbay na kasama ang Panginoon, nakipagbaka na kasama ng Panginoon, na buhay ng kasama ang Panginoon. Hindi po tayo magiging matagumpay sa buhay at hindi natin matatapos ng maayos o tama ang ating pong lakbayin o takbuhin kung hindi po natin kasama ang ating Panginoon. Sa aklat po ng Exodus, chapter 33, verse 14 and 15, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. At kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampain mula rito. Mga kapatid, alam natin na ang bansang Israel ay bayan ng Panginoon. Amen. At ang Exodus, ang ibig sabihin ay exit. Ito po yung paglabas ng mga Israelites patungo, mga kapatid ko, sa promised land from the land of Egypt. Amen. At sa kanilang labas, mga kapatid, ang Panginoon ay nangako, my presence shall go with thee. Amen. At isang dakilang bagay na makasama ang Panginoon. At ang tugon, mga kapatid, ng lingkod ng Diyos, kung ikaw ay hindi sa amin, wag mo na kaming pasampayin mula rito. Ibig sabihin, hindi kami maglalakbay ng hindi ka kasama. Nais namin, nakasama ka namin. Hallelujah. Kaya napakagandang bagay na kasama natin ang ating Panginoon. Sapagkat kung wala ang Panginoon, mga kapatid, wala po tayong magagawa. Sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, without me, you can do nothing. Sa ating buhay, mga kapatid, kung wala ang presence ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Tayo ay napagpapala, tayo ay nagtatagumpay dahil kasama natin ang ating Panginoon. So napakahalaga ng intimacy with God. Yung magkaroon tayo ng personal, malapitang ugnayan sa Panginoon, na ang Diyos na may gawa ng langit at lupa ay malapit ka at malapit siya sa iyo. Amen. At yun ay nabibigyan tayo, mga kapatid, ng assurance. Hallelujah. Na tayo ay magtatagumpay, matatapos natin ang ating lakbayin sa mundong ito ng maayos kapag kasama natin ang Diyos, praise God, na kung saan siya po ang makapangyarihan sa lahat. Napakasarap po ang buhay na malapit sa Panginoon. May mga tao na sinisikap maging malapit sa mga kilalang tao sa mundo. But there's nothing like the presence of God. Wala pong katulad ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya yan ay kailangan upang tayo ay magtagumpay sa buhay, makatapos tayo sa ating spiritual journey, sa ating lakbayin, o sa ating takbuhin, mga kapatid, na nasa harapan natin, kailangan natin ng intimacy with God. Pangalawa, kailangan natin ng spiritual disciplines. Mahalaga po ang spiritual na pagsasanay. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 9 verse 24, babasahin ko po sa wikang Tagalog, mula 24 hanggang 27. Hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon
upang magsipagtamo kayo. Ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit kayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa pagtanggap ng gantimpala, tungkol sa pagsali, mga kapatid, sa takbuhan, na marami ang tumatakbo, ngunit hindi lahat nagwawagi. At naniniwala tayo na ang nagwawagi ay ang nagpapatuloy at hindi tumitigil. At ginagawa ng mga tao sa mundo ang mga palaruan o sinasalihan yung mga palaruan, takbuhan for example, para sa or to obtain corruptible crown, upang tumanggap sila ng mga gantimpalang may kasiraan. Ngunit ang sabi ni Paul, tayo daw mga kapatid, ang ating layunin ay tumanggap ng gantimpalang incorruptible. Amen. Hindi nasisira. Sa spiritual race natin, ang ating pong gantimpala ay hindi masisira. Ito po mga kapatid, hallelujah, ay gantimpala na hindi naluluma, hindi nasisira. Incorruptible crown na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya tayo daw mga kapatid ay tumakbo ng gayon. Praise God. Hallelujah. Hindi mga kapatid sa walang katiyakan at hindi katulad ng sumusuntok sa hangin. Praise the Lord. Yan ang sabi ni Apostle Paul. Ibig sabihin, nagsasalita siya mga kapatid with certainty. Mayroong katiyakan na ang kanyang ginagawa, alam niya kung saan patungo. Alam niya kung ano ang kanyang tinutungo sa kanyang takbuhin. Alam niya kung anong gantimpalang naghihintay sa kanya. At ang ginagawa niya, praise God, sa verse 27 na binasa natin, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Ito po ay disiplina. Ito po ay pagpipigil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Mayroon siyang sinasabing posibilidad na pagkapangaral niya sa iba, siya rin ay maitakwil sa huli. Kaya ang ginagawa niya, hinahampas niya ang kanyang sarili, sinusupil niya. Ito po ay spiritual discipline. Ang mga tao na nais makarating sa pagtatagumpay ay dapat mayroong pagpipigil sa sarili. Amen. Hindi lahat ng nais natin, hindi lahat ng nais ng ating katawan ay gagawin natin. Sapagkat kung tayo ay mananakbo, katulad mga kapatid ko, for example, mga mananakbo dito sa lupa, mga kapatid, sila po ay mayroong pagpipigil sa kanilang mga sarili. Ginagawa nila ang mga bagay na mahihirap kahit na nahihirapan ang kanilang katawan. Ginagawa nila sapagkat mayroon silang goal, mayroon silang purpose. Ganon din sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating spiritual race, mga kapatid. Hallelujah. Pinipigil natin ang ating mga sarili kung nais nating marating, praise God, ang pagtatagumpay at ang gantimpala na ipinangako ng Panginoon. Hallelujah. Kailangan po natin ng spiritual discipline. Hindi po pwede na lahat ng gusto natin ay gagawin natin. Si Apostle Paul ay nagtuturo ng self-denial. Hinahampas niya ang kanyang sarili. Marami po mga taong nabigo, marami mga taong miserable ang buhay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat pinagbigyan nila ang kanilang mga sarili sa lahat ng gusto nila. At sila'y nauuwi sa kabiguan, mga kapatid, at nauuwi sa pagkawasak ng buhay. Bakit? Kung ibibigay mo sa iyo ang lahat ng gusto mo at hindi mo sinasangguni sa Diyos, kapatid, kaibigan, maaaring ikaw ay mapariwara. Salamat mayroong Panginoon. May salita ng Diyos na naging patnubay at gabay ng ating mga buhay, mga kapatid. Mahalaga ang spiritual na pagsasanay. Mahalaga ang pananalangin, mga kapatid. Mahalaga ang pag-aayuno. Mahalaga ang
pag-iwas, mga kapatid, sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. At yun ay nangangailangan ng spiritual discipline. At kapag tayo ay nasanay na, mga kapatid, praise God, sa mga spiritual na pagsasanay sa ating pong mga buhay, purihin ang ating Panginoon, mai-enjoy natin, praise God, ang mga bagay na hindi natin tinanggap at mai-enjoy din natin ang mga bagay na tinanggap natin. Praise the Lord. Ang ibig ko pong sabihin, sa buhay na ito, may mga bagay kang dapat tanggihan at may mga bagay kang dapat tanggapin. Kapag natanggap mo ang bagay na dapat mong tanggihan, yun ay makakasira sa iyong buhay. At kapag tinanggihan mo naman ang mga bagay na dapat mong tinanggap, hindi ka rin magtatagumpay. Kaya, mahalaga mga kapatid ang spiritual discipline, hallelujah, sa ating mga buhay. Kung tayo ay nagsanay sa mga bagay na nais ng Panginoon, darating ang araw, lahat ng mga resulta ng ating pong mga desisyon ay magugustuhan po natin. Amen. Praise God. Marami pong mga tao ang gumawa ng pagpapasya at bandang huli, ang resulta hindi na nila gusto. Sino ang nagpasya? Sila rin. Bakit? Sapagkat hindi po inilagay ang tinatawag na spiritual discipline sa buhay. Praise God. Next mga kapatid, kailangan natin ng biblical perspective on the circumstances of life. Biblical perspective on the circumstances of life. Dapat mayroon po tayo mga biblical na pananaw tungkol sa mga sitwasyon, mga pangyayari sa ating pong buhay. Sabi po ng Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay neong mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. Amen. All things work together for good. Kapag tayo po ay may biblical perspective, pag nakita natin yung mga sitwasyon na kung minsan tayo, mga tao, dahil sa ating limitasyon, di agad natin naunawaan yung mga pangyayari, mga sitwasyon. Kung hindi tayo, mga kapatid ko, magkaroon ng biblical perspective on the circumstances of life, maaaring ma-judge natin pati ang Panginoon. Tingnan natin, mga kapatid, praise God, ang mga sitwasyon sa buhay natin sa liwanag, mga kapatid ko, ng characteristics ng Panginoon o ng karakter ng Diyos. Ang Panginoon, mga kapatid, ay matuwid, siya ay mabuti, ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid, at siya ay Diyos na banal. Hallelujah. Kapag nakita natin, mga kapatid, ang matuwid na perspective ng buhay, hindi mo ang Diyos ma-judge sa mga sitwasyon na tila hindi favorable sa iyo. Kundi ang makikita mo, ang goodness ng Lord. Na sa bawat circumstance, kailangan makita natin, praise God, ang kabutihan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ng verse na binasa natin, and we know that all things work together for good. We know. Yung knowledge na yan, mga kapatid, is knowing who He is. Amen. Yung makilala mo yung karakter ng Diyos. Amen. Hindi natin dinidefine ang Panginoon according to circumstances of life. Hallelujah. But we define circumstances in light of God's character. Amen. At kapag ganyan ang ating gagawin, ang lagi mo makikita, mabuti ang Diyos. Amen. Sa kabila ng mga pangyayari, mga sitwasyon na tila hindi maganda, ang makikita pa rin natin ay ang kabutihan ng Diyos because we know that all things work together for good. Kahit yung mga trials natin, mga kapatid, sometimes mga affliction na pinahihintulot ng Panginoon. Sa aklat po ng sa Psalms 119 verse 71, Psalms 119:71, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Ano ang mabuti sa kapighatian? But according to this verse, it is good for me that I have been afflicted
mabuti sa akin na ako'y napighati. Wala naman taong matutuwa na siya'y napipighati. Pero yung ating karanasan, amen, kung sa gitna ng kapighatian, hindi tayo susuko, magpapatuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon, makikita natin mga kapatid na sa dulo, hallelujah, naroon ang kabutihan ng Diyos. Dahil mga kapatid, kahit sa gitna ng mga sitwasyon na hindi maganda sa tingin natin, ang Panginoon ay lagi pong mayroong biyaya. Amen. Kung mayroong affliction, mga kapatid, higit sa lahat, the grace of God is always sufficient. Laging sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Tingnan natin ang mga sitwasyon na kahit yung affliction, yung mga trials sa buhay natin, yung mga suffering natin mga kapatid, ay dinadala tayo nito, praise God, sa lalong pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang ating po mga limitations ay hindi po masama mga kapatid. Ang ating po mga limitations ay nagsisilbing invitation ng Panginoon upang tayo ay magtiwala sa Kanya. Isang tragedy sa buhay ng tao ang sa sarili lang magtitiwala. Ngunit mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa niya ay ang Panginoon. Hallelujah! Napakagandang bagay na tayo nagtitiwala sa Diyos. Ngunit mga kapatid, bago mabuo ang malalim na pagtitiwala sa Panginoon, dumadaan muna tayo ng mga testings. Dumadaan muna tayo ng mga trials. At sa mga trials na yan, patutunayan sa iyo ng Panginoon that He will never leave you nor forsake you, that He will be with you. Amen. And God is able to prove that all things will work together for your own good. Amen. Para sa ating ikabubuti. Purihin ang ating Diyos na buhay. Sa ating mga buhay, hindi naman nawawala ang problema, hindi nawawala ang pagsubok, ngunit higit sa lahat, hindi nawawala ang magandang layunin ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Sa iba't ibang mga sitwasyon ng buhay, sa iba't ibang mga karanasan natin, laging pinatutunayan ng Panginoon, hallelujah, na siya'y mabuti, siya'y tapat, siya'y Diyos na matuwid mga kapatid, siya'y Diyos ng pag-ibig. Kaya bakit itong mga mananampalataya na matagal nang naglingkod sa Panginoon ay mayroong mas malalalim na testimony? Sapagkat through the years, mga kapatid, ng paglilingkod sa Panginoon, dumaan ang mga ups and downs, dumaan ang mga storms of life, mga kapatid ko, ngunit nanatiling naniniwala, nagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah! At habang tayo ay nagtitiwala sa Diyos, habang tayo mga kapatid ko ay nanghahawak sa mga promises ng Panginoon, lalo nating napatutunayan, hallelujah, na totoo ang kanyang mga pangako, lalo nating napapatunayan na ang Diyos ay mabuti, hallelujah. May mga panahon na nasasabi natin, kaya pala pinaranas ng Diyos ang ganong sitwasyon sapagkat ito pala ang gagawin ng Panginoon. May mga panahon mga kapatid ng ating mga problema, praise God, ay nagiging introduction ng mga dakilang gawa ng Diyos. Kung minsan sa unang tingin natin, parang walang maganda tayong makukuha. Ngunit mga kapatid, manatili lang sa Panginoon sa lahat ng may mga trials ngayon. Hallelujah! Keep on trusting the Lord. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kung hindi mo na nakikitang maliwanag ang bukas, magtiwala ka, praise God, na ang Panginoon ay nasa bukas natin. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Kaya mahalaga na mayroon tayong ganitong perspective sa buhay. Maaring nakakaranas ka ngayon ng pagsubok, isipin natin, hallelujah, ang pagsubok na ito ay lilipas, hallelujah, katulad ng ulap, mga kapatid, gaano man kakapal, praise God, kapag ito ay lumipas, ang araw ay nananatiling maliwanag sa likod ng ulap. Hallelujah, ganyan ang Diyos. Kung minsan ang buhay ay maulap, mga kapatid, ngunit mahalaga na mayroon tayong knowledge of Him. Amen. Knowing God. Praise God. Na sa kabila ng ating mga seemingly negative circumstances in life, hallelujah, we should always be persuaded that God is always faithful. Amen. Siya po ay laging tapat. Siya ay laging mabuti. Hallelujah. At tayo ay magtatagumpay kung mayroon tayong tamang pananaw, praise God, biblical perspective on the circumstances of life. At isa pang bagay na kailangan natin mga kapatid, praise God, sa ating pong
pagtatagumpay and for us to finish well is a teachable, humble, and obedient spirit. Teachable, humble, and obedient spirit. Dapat mayroon tayong ganitong espiritu. Espiritong teachable, ibig sabihin, tumatanggap ng turo. Tumatanggap ng aral. Mapagpakumbaba at masunurin. Hallelujah. Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng mga nais ng Panginoon sa atin ay maganda. Kaya lang, matatanggap lang natin yon kung tayo po ay teachable, kung tayo ay humble. Kapag ang tao mga kapatid ay hindi teachable, hindi humble, hindi rin tiyak magiging obedient. Pero magkaroon tayo ng teachable, humble, and obedient spirit, ito po ay napakalaking pagpapala sa buhay natin. Hallelujah. Sabi ng Bible in the book of 1 Peter 5:5 and 6, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Mga kapatid, ang ganda ng pangako na ito ng salita ng Panginoon. So yung mga nakababata daw, mga kapatid, ay mag-submit sa mga nakakatanda. Yan, yung mga anak sa magulang. Ang ibig sabihin, we respect elders, mga kapatid. Amen. At tayo daw ay magbihis ng kapakumbabaan. Be clothed with humility. Alam niyo mga kapatid, may mga taong ang hirap isuot ang humility. Para bang ayaw nila, hindi sa akin kasya yan. Ibig sabihin, hindi sa akin tugma yan. Pag ang tao ay proud, hindi magsusuot ng humility. Pero ang sabi ng Bible, God resisteth the proud and gives grace to the humble. Ito ang kailangan natin tandaan. Ang Panginoon, nilalabanan niya ang mga mapagmataas. Kung iisipin natin, mga kapatid, wala naman talaga tayong pagmamataas sa Panginoon. Siya may-ari ng buhay natin. Siya ang nagbibigay ng lakas sa atin. Siya ang nagbibigay ng hininga sa atin. Yung talino, karunungan natin, galing din sa Diyos yan. Dahil sa Diyos tayo ay nabubuhay, kumikilos, gumagalaw. At kung mayroon man tayong mga na-achieve sa ating buhay, hindi rin po natin yun mararating kung hindi dahil sa Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng mapagpakumbabang espiritu. Sapagkat kung tayo ay nagmataas, ang sabi ng Biblia, laban ng Diyos sa mga nagmamataas. God resists the proud. Alam nyo, pag ang Diyos nilalabanan ka, kahit anong gawin mo, kahit saan ka pumunta, kahit anong pangarap mo, pag ang Diyos nilalabanan mo, kapatid, anong tagumpay mo? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Maaring makalaban natin ng mga tao o anumang bagay dito sa mundo, wag ang Diyos. Sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, walang taong mananalo sa Panginoon. Tingnan nyo, He resists the proud, but He gives grace to the humble. Nagbibigay naman siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya ganito po ang nangyayari. Kapag ang tao ay mapagpakumbaba, mayroong teachable, humble spirit, mga kapatid, ang Panginoon, naglalagay siya ng mga biyaya sa taong yan. Amen. That's the blessing of being humble. Kapag mapagpakumbaba ka, kakampi mo ang Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay nakalaan sa iyo. Ngunit kung ang tao ay nagmamalaki, malayo ang biyaya, bakit? Kinakalaban niya ang Diyos at nilalabanan siya ng Diyos. Mga kapatid, mahirap sa buhay na ito ang makipagtunggali tayo sa Diyos. Ang pinakamaganda na posisyon natin sa Panginoon is for us to humble and submit ourselves, praise God, to the Lordship of God. Amen. Tayo ay magpakumbaba sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Tayo daw ay magpakumbaba, mga kapatid. Ipakumbaba natin, ipasakop natin ating mga sarili. Praise God. Sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang tayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan.
may panahon, amen, when we humble ourselves before God, when we submit ourselves under the mighty hand of God, ang sabi ng Biblia, there will be a due time. Amen. Mayroong tamang panahon na ikaw ay kanyang itataas. Bakit? Sapagkat ang nagmamalaki, binabagsak ng Diyos, at ang nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Ang ibig sabihin, God honors humility. Amen. Kaya tayo itinataas ng Panginoon kapag tayo nagpapakumbaba, sapagkat ang mga taong nagpapakumbaba, praise God, ay kakampi ng ating Panginoon. Kaya magpakumbaba tayo sa Diyos, itataas niya tayo sa kapanahunan. Kung may mga tao na parang minamaliit tayo, huwag lang nating labanan. Amen? Ang Diyos naman nakakaalam ng lahat ng bagay. Magpakumbaba tayo. At alam niyo, kapag ang dalawang tao pareho nagpapakumbaba, hindi yun magtatalo. Amen. Malimit nagtatalo ang tao dahil pataasan. Pero pagdating sa pagpapakumbaba, mga kapatid, nandoon ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Nabanggit ko nga minsan na 2 lugar ang tinitirahan ng Panginoon. The highest throne in heaven and the lowliest heart on earth. Amen. Doon ang Diyos nananahan. Gusto natin ang Diyos manahan sa buhay natin, let us humble ourselves before Him. Amen. Next na kailangan natin, mga kapatid, is a clear sense of personal purpose and calling. A clear sense of personal purpose and calling. Si Apostle Paul muli, sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi ni Apostle Paul, ako'y napako na kasama ni Kristo. Bagamat ako'y nabubuhay, ang sabi niya, hindi na ako. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na aking ikinabubuhay ngayon sa laman ay aking ikinabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Makikita natin dito, mga kapatid, ang clear sense of personal purpose sa buhay ni Paul. Napako na akong kasama ni Kristo, hindi na ako. Ibig sabihin, hindi na ako ang nabubuhay sa akin sarili, it is the Lord. My life is not my own. Pag sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, hallelujah, ang Diyos ay mananahan sa iyo. Ang buhay mo ay papatnubayan at papangunahan ng Panginoon katulad ng sinabi ni Paul. Ang buhay niya ay hindi na ikinabubuhay sa kanyang sarili, kundi ikinabubuhay niya para sa Panginoon. Ano po ba ang purpose ng buhay natin ngayon? What are we living for? Ano yung purpose? Malinaw ba sa atin bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo nagigising sa umaga? Malinaw ba sa atin bakit tayo binibigyan ng Diyos ng lakas? Mga kapatid, malinaw ba sa atin bakit pa tayo nagbe-birthday? Dapat malinaw sa atin, mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng clear sense of purpose sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Kailangan matukoy natin ang purpose ng ating pong buhay. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, nilalang niya tayo, ginawa niya tayo, niloob niya mabuhay tayo sa mundo, hindi po dahil for the sake of existence lang. There's a purpose. Hallelujah. God created us for His glory. Amen. Ini-empower tayo ni Lord, mga kapatid. Ginagabayan tayo ng Panginoon for us to declare His glory, His goodness sa ating mga buhay. Kaya, napakaganda na habang tayo may buhay, habang tayo may lakas, mabuhay tayo para sa Panginoon. Ang sabi ni Paul sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Sa ganang Kanya, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay pakinabang. Habang nabubuhay, ang purpose, hallelujah, ay ang purpose ng Panginoon Jesucristo sa Kanya.
At ang sabi niya, kung siya'y mamamatay, it is gain. Ito'y pakinabang. Bakit? Kapag tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, ang kamatayan ay isang pagpapala. Amen. Praise the Lord. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Yung buhay niya, hindi na sa Kanya. At ang Kanyang motto, for to me to live is Christ, and to die is gain. Habang nabubuhay kay Kristo, pag namatay, praise God. Hallelujah. Kaya pwede yun mga kapatid eh. Habang nabubuhay, praise God. Pag namatay, praise God. Ang ibig sabihin, haharapin mo ang buhay na mayroon kang pagkakatiwala sa Diyos at haharapin mo ang kamatayan na nagtitiwala kang hindi kalugi kapag ang buhay mo ay ginamit mo sa Panginoon. Bakit gain ang death? Sinabi ni Paul. Sapagkat habang nabubuhay ka sa kalooban ng Panginoon, praise God, ikaw ay nagpiprepare sa isang mas maluwalhating bukas. Purihin ang Diyos. Praise God. And next mga kapatid, kailangan natin ng healthy relationship with resourceful people. Healthy relationships with resourceful people. Ano itong mga resourceful people? Ito yung mga taong nagbibigay ng impluwensya ang maganda sa atin. Ito yung mga taong magdadala ng pagpapala sa buhay natin. Amen. Tandaan natin mga kapatid, may mga taong nauna sa atin, praise God, na nakipag-ugnayan sa Panginoon at tayo ay resulta ng kanilang prayers. Tayo ay resulta ng kanilang influence. At sa Biblia, mga kapatid, may mga tao, praise God, na ginagamit ang Panginoon upang magdala sa atin ng magandang influence in order for us to finish well. Ang sabi ng Bible in Jeremiah chapter 3 verse 15, ang sabi ng Biblia ay ganito, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Praise God, purihin ang Panginoon. Bakit nagiging resourceful people? Amen. Ang mga tinawag ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sila ang dadaluyan, praise God, ng kaalaman at unawa sa kalooban ng Panginoon. Maglalagay siya ng mga pastor, praise God, nakakandili ng kaalaman at ng unawa. At yan ang dahilan kung bakit may pangangaral ng salita ng Diyos. Mayroong paghahayag na katulad nito, sapagkat nais ang Panginoon ipaunawa sa tao kung ano ang kanyang nais, ano ang kanyang kalooban, ano yung value ng bawat tao, ano ang kahalagahan ng kaluluwa, gaano kahalaga ang panahon na inilalagay natin sa mundo, at ano ang ating haharapin even after this life. Praise God. Sabi ng Panginoon, I will give you pastors according to my heart. Hallelujah. Purihin ang Diyos. And in verse 7 ng Hebrews 13, ganito ang sinasabi ng Biblia, Hebrews 13 verse 7, remember them which have the rule over you and have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Amen. Alalahanin ninyo ang mga may pamumuno o pagpupuno sa inyo, na nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, na inyong sundan ang kanilang pananampalataya, na inyong pagdilidilihin ang wakas ng kanilang pamumuhay. Amen. Ang Diyos ay naglagay ng mga tao sa unahan natin. Praise God, upang makita natin kung ano ang tamang buhay, praise God, sa pagsunod sa Diyos. Ang Bible, mga kapatid, ay puno-puno ng mga example. Amen. Of course, hindi laging good example ang mga character sa Bible. Mayroong mga masamang example, mayroon namang magagandang example. But if you want to finish well, amen, sundin natin yung magandang halimbawa. Praise the Lord. At ang sabi ng Hebrews 13 verse 7, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Obey them. Sundin ninyo ang mga
namumuno sa inyo at pasakop kayo sa kanila. Sapagkat sila'y nagbabantay ng inyong kaluluwa. Amen. Na tilang sila ang magbibigay sulit upang magawa nila itong may galak at hindi hapis. Sapagkat kung hapis, ang sabi ng Bible, hindi nyo ito mapapakinabangan. Ano ibig sabihin? Ang ministry ay kapag-ipakinabang. Mapapakinabangan ito ng mga taong sumusunod, nagpapasakop. Amen. Kumikilala sa katuwiran ng Panginoon. Ang ministry ay profitable. Ngunit kung hindi, sabi ng Biblia kasi, pwedeng ang tao magdulot ng joy o magdulot ng grief. Kung ang dulot natin ay joy, ang ministry ay magiging profitable sa atin. Pero kung grief, ang sabi ng Bible, not with grief, for that is unprofitable for you. Hindi mo mapapakinabangan. Na kahit ang Diyos ay nagpapala sa ministry, kapatid, hindi mo mapapakinabangan ang anumang bagay na hindi mo pinaniniwalaan at hindi mo pinagpapasakupan. Amen. Pero kung tayo ay nagpapakumbaba, nagpapasakop sa Panginoon at meron tayong magandang ugnayan, magandang relationship sa mga tao na alam nating ginagamit ng ating Panginoon, madadamay po tayo. Amen. Madadamay tayo sa blessing ng Diyos. Madadamay tayo sa favor ng Panginoon. Ako'y naniniwala, praise God, na kung tama ang sinusundan natin, praise God na example, ang kanilang mga patutuo ay maging patutuo din natin. Maaaring hindi exactly the same, but we have the same God na nagbibigay sa atin ng favor. Hallelujah. At ako'y naniniwala, praise God, na ang Panginoon ay laging may magandang nakalaan. Praise God. Laging mayroong mabuting inilalaan sa mga taong ang puso ay pinasasakop sa kanyang katuwiran. And lastly, mga kapatid, kailangan natin ng investment in the lives of others. Investment in the lives of others. Amen. Alam natin yung word na investment. And usually, gamit ito ng mga tao sa corporate world. Investment. Di naman yun masama. Pero sa pagkakilala natin sa Panginoon, we must have an ongoing ministry of investment in the lives of others. Yung ang sarili mo ini-invest mo sa iba. Amen. At nagagalak tayo na hindi lang tayo ang natututo sa paggawa ng kalooban ng Diyos, kundi may mga tao din naman, hallelujah, na kung saan ay nai-invest natin ang ating buhay at nakikita natin na sila din, praise God, ay nagiging kapurihan sa Panginoon. Sabi ng Bible ay ganito, 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Amen. Napakagandang talata ito, mga kapatid. Ang sabi ni Paul kay Timothy, yung mga bagay na iyong natutunan, mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming mga saksi, ay gayon din naman, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na makapagtuturo din sa iba. Amen. Purihin ang Diyos. At yan po ang ating puso, mga kapatid. Yan ang nais ng Panginoon na magganap. Na kung nagawa natin ang kalooban ng Diyos, ang buhay natin ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nais nating inspire ang ibang tao na sumunod din naman sa Panginoon. Praise God. Naalala ko yung sabi ng isang kapatid natin, doon sa mga young people, huwag kayong dikit ng dikit diyan kay pastor dahil sigurado magpapastor kayo. At parang may katotohanan yun, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Panginoon, medyo marami-rami na rin ang mga kapatid natin na pinadaan sa ating ministry upang magamit ng Panginoon. At ngayon sila ay nasa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga provinces. Praise God. At ginagamit ng Panginoon. Amen. At kapag naalala natin, praise God, na ang Panginoon ay gumawa ng mabuti sa buhay nila at tayo ay naging kasangkapan ng Panginoon. Mga kapatid, masasabi ko na yun po ang pinakamagandang investment dito sa mundo. Amen. Hallelujah.
na tayo ay nagkakaroon ng investment in the lives of others. Ibig sabihin, kung anong natanggap mo, hindi mo sinasarili. Ito ay ipinagkakaloob mo sa iba. Ang mabuting bagay na iyong natutunan, praise God, hallelujah, ay hindi mo ipinagkakait na malaman ng iba. Kung anong bagay na nagpala sa iyo, praise God, ay ini-invest sa buhay ng iba upang sila naman ay mapagpala ng Diyos. Amen. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Na sa mga taong natuto sa salita ng Diyos, hindi po kalooban ng Diyos na ito ay ating sasarilinin. Hindi po kalooban ng Panginoon na itatago natin ito. Na isang Panginoon na magamit ito hindi lang para sa ating sarili, kundi tayo po, hallelujah, ang buhay natin ay invest natin sa buhay ng iba. And I believe, mga kapatid, kapag ginawa natin yan, tayo ay kumikilala sa Diyos, sumusunod, nagpapakumbaba sa Panginoon, at ang ating buhay ini-invest natin sa buhay ng iba. Mga kapatid, ang Panginoon ay maluluwalhati sapagkat habang tumatagal, dumadami ang nagpupuri sa Diyos. Dumadami ang nangangaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Sapagkat kung papaanong ang Panginoon ay naging example, tandaan po natin, Jesus Christ has invested everything to the church. Amen. Ininvest ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. At kung tayo man ay natuto ng ganito, hindi ito dahil sa atin, ito ay dahil sa Panginoon. He has invested His life, praise God, in the life of others. Praise God. Kaya ang Panginoon, tunay na ang buhay niya ay naging pagpapala sapagkat naramdaman ng napakaraming tao kung ano siya, sino siya. At hanggang ngayon, mga kapatid, ang Panginoon ay nag-i-invest ng kanyang buhay. Hallelujah! Dahil tuloy-tuloy na ipinapangaral natin ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig. Amen. Ang buhay po natin bilang Kristiyano is about Christ's influence. Amen. Kung ano tayo ngayon sa biyaya ng Diyos, ito po ay investment ng Panginoon. Siyang nagpasimula nito. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya, ang Panginoon, kung ano ang kanyang inumpisahan, nais niya itong tapusin. Mga kapatid, sabi ng Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Siyang nagpasimula, amen, ng mabuting bagay sa iyo. Tatapusin niyo to. Amen? Kaya sa buhay ni Paul, tinapos siya ng Panginoon ang kanyang pangako. Kaya si Paul, bago siya pumanaw, he was able to express his heart. Amen. Kung paano niya natapos to. Kaya ang sabi ng binasa natin sa 2 Timothy 4:6 and 7, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Sa verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Paul was able to finish well. Natapos niya ng tama. Natapos niya ng maganda. Sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. At mga kapatid, yan din ang kalooban ng Panginoon sa atin. Amen. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Tapusin natin ang ating takbuhin, spiritually speaking. Ingatan natin ang ating pananampalataya. At masasabi natin, katulad ni Paul, hallelujah, I'm now ready to be offered. Naging handa siya. Naharap niya ng tama. Natapos niya ng tama. Sapagkat nanatili siya sa Panginoon. Mga kapatid, manatili po tayo sa Diyos. Amen. Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung mayroon tayong mga kaibigan na ngayon ay nanunood, kung ang buhay mo ay naghahangad ng bagong pasimula, umpisahan mo kay Kristo. Ialay mo ang buhay mo sa Panginoon.
Sa mga dati nang naglilingkod sa Diyos, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Diyos at maluwalhati siya sa ating mga buhay. Praise God. Tumayo po tayong lahat. Amen. Samantalang, awitin natin ang Lord, I offer my life to you. Use it for your glory. Amen. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang kikilos sa ating mga buhay minsan pa. As we offer ourselves to Him as a living sacrifice. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Lord, I offer my life to you. Use it for your glory. Lord, I offer my life to you. Yes, Lord, inaalay namin sa iyo ang aming mga buhay. Everything Come on, let us humble ourselves before the Lord. Use it for your glory. for your glory. Amen. Praise God. Lord, I Offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. One more time. Lord, I offer my life to you. Matatapos natin ang ating takbuhin. Matatapos natin ang mapagtagumpay. Amen. Kung ang ating buhay ay nakaalay lagi sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Yes, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. One more time. Lord, I offer my life to you. Lord, I Amen. In Jesus' offer name. my life to you. Yes, Lord God, inaalay namin sa iyo ang aming mga buhay. Pagharian mo ang aming mga puso. Maganap ang iyong kalooban sa buhay namin. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. because He lives. I can face tomorrow because He lives. Because Hallelujah. He lives. Dahil sa nabubuhay ang ating Panginoon, ang ating bukas ay nasa Kanyang kamay. Hallelujah. In sky. Amen. At kalooban ng Panginoon ang bigyan niya tayo. Praise God na magandang bukas. Because I know, He holds the future, and life is worth. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, because He lives. for the last time, hallelujah. And because He lives, I can face tomorrow.
Hindi na tayo nangangamba, praise God, para sa bukas. Praise God. Sapagkat sa biyaya at tulong ng Panginoon, hallelujah, matatapos natin ng maluwalhati, praise God, ang ating takbo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. And life is worth living just because He lives. Patuloy tayo magbulay sa Panginoon. Tayo manalangin sa Diyos. Dakila at mapagpalang Diyos. Patuloy po kaming nagpupuri, niluluwalhati ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon, na pinasimulan mo kami ng magandang bagay at ito iyong tatapusin. Hindi dahil sa aming mga lakas, hindi sa aming mga kakayanan, kundi dahil sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, nais naming manatili sa iyong presensya. Hallelujah, hanggang sa iyong pagbabalik. Nais naming mabuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. At sa gabing ito, sa pagtatapos ng gawain ito, Ama, patuloy ng biyaya at patnubay mo ay sumaamin lahat. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga nakasama sa lugar na ito at sa lahat ng kasama namin online. Kaming lahat ay nagpupuri at sumasamba sa iyo. Binabalik namin sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa iyong tanging pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bisa pa nating purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, luwalhatiin natin ang ating Panginoon. Glory to God, glory to God. Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. At minsan pa, maraming salamat sa panahon na inyong ginugol sa gawain ngayong gabi. Praise God. At ang pagpapala at biyaya ng Panginoon ay sumagana sa ating lahat. Thank you so much and God bless us all.